Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng pagbasa para sa araw po ng Sabado, February 1, 2025. February na. Tapos na ang buwan ng January. Ilang buwan na lang, Pasko na naman. Saan man po kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at nanawa kayo ng bidyong ito nasa maayos sa kalagayan, walang sakit at karamdaman, masaya at maligaya. Hahango po tayo ng pagbasa sa atin pong mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, mga talatang 35 hanggang 41. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka, dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po ninyo sa ating pagbasa nang ang Panginoon ay nakasakay sa bangka na kung saan naroroon ang kanyang mga alagad. Pansinin po ninyo na sa bandang hulihan si Jesus. Dumating ang malakas na hangin sapagkat may malakas na unos, may malalaking alon. Ang Panginoon ay tulog. Panatag, payapa. Sa isang banda, tingnan po natin sa kanyang katawang lupa, maaaring siya'y napagod sa maaaring maghapon na paglilingkod, pagtuturo, pangangaral, pagpapagaling, pag-aasikaso sa mga taong palaging dumudulog, lumalapit sa kanya na humihingi ng himala. Pwede rin na kaya ang Panginoon ay natulog, ay dinededman niya kung ano man ang maaaring pakiramdam, pakiwari ng kanyang mga alagad sa loob ng bangka. Mapapansin natin na nagawang matulog ni Jesus sa bangka, ibig sabihin, hindi po siya ordinaryong bangka. Malaking bangka ito, pang biyahe, baka pang tao pa nga po ito, hindi pangalakal o hindi pang isda, bangkang pangisda, kundi bangkang pang biyahe. Siguro, kasi nakahilig, natutulog. Ang mga alagad ay sinidla ng matinding takot nang dumating ang malakas na unos. Bagamat sila'y mga dalubhasa, mga ekspertong mga mangingisda, maaaring manlalangoy. Alam nila kung ano ang dapat gawin kapag may mga unos o biglang bagyo, hangin, malalaking alon o ulan sa gitna ng dagat kasi mga mangingisda sila. Pero sa kabilang banda, ang mga alagad hindi nila pinanghawakan yun eh. Maaaring ng mga panahon na yun, last resort nila ang paggising sa Panginoon sapagkat alam nila na si Jesus magagawa ang lahat ng bagay. Meron pa nga silang pagtatanong na parang ba't hindi mo ba alintana? Lulubog na tayo. O, diba? Pero sabi ng ating binasa, ang Panginoong Jesus ay bumangon at inutusan ng hangin tumigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Patigilin din natin ang mga hangin ng ating buhay, mga dagat ng ating buhay na gumagambala, nananakot, nagdudulot ng ating nerbiyos at pangamba, sobrang pag-aalala. At ang dagat ay tumahimik at ang hangin ay tumigil naman. Ang mga alagad ay sinidlan ng matinding takot sa ating binasa. Sino nga kaya ito at sinusunod ng hangin at nagdagat? So, na-experience na naman nila, na-encounter na naman nila kung ano yung taglay na kapangyarihan ni Jesus, hindi lang sa mga karamdaman, hindi lang sa pagpapalaya sa masamang espiritu o demonyo na sumasapi sa tao, kundi pati sa kalikasan, pati sa bagyo, pati sa karagatan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon.
Puntahan na nga po natin ang pagsasadiwa, ang refleksyon ayon sa Simbahay 2025. Ang pinakasusing salita ay ito. Sino nga kaya ito at sinusunod pati ng hangin at dagat? Hindi paganap ang pagkakakilala ng mga alagad kay Jesus. Ang bawat karanasan nila kay Jesus, bawat salita at gawa ay panibagong pagkilala kung sino siya. Bawat karanasan nila sa mga ginagawa ni Jesus na nasa saksihan ng kanilang mga mata ay lumalalim ang lubos na pagkakilala nila sa ating Panginoong Yesus kung sino ba si Jesus. Proseso ang pagkilala, hindi agaran at isang iglap lang, tapos na. Daraan ang maraming araw at pagkakataon para makilala nila si Jesus ng lubusan. Naging hamon lamang ni Jesus ang pagtatanong, bakit kayo natatakot? Diba tinanong sila bago naman inutusan ni Jesus yung hangin sa yung dagat Tinanong muna nila, ba't ba kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Kasama niyo ako Andito ako sa bangkang kinalalagyan ninyo Parang sinasabi ng Panginoon sa atin sa kapanahunan, bakit ka matatakot sa mga bagyo ng buhay mo? Kasama mo ako. Kasama natin si Jesus. Kasama natin sa ating buhay. Tatandaan po natin, ang pagpapala at biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan at pagliligtas ay wala sa lugar. Wala sa tao, kundi nasa kamay at grasya ng Diyos. Ang Diyos ang panggagalingan ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga nagtanong, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Meron na silang pananalig, kaya lang sinidla ng takot na isang tabi yung pananalig. Panyaya ito para muli nilang tingnan ang kanilang relasyon sa Diyos at ugatin kung bakit takot pa rin ang pangunahin nilang tugon sa mga oras ng panganib, di ba? Parang tayo din kapag may mga panganib ng buhay. Takot ang umiiral, takot ang nangingibabaw. Nakakalimutan nating tumawag sa Diyos, nakasama natin ng Diyos, katabi lang natin ng ating Diyos. Ang pagitan nga lang daw natin at saka sa Diyos sa ating mga pangailangan ay panalangin. O, di ba? Panalangin lang pala yung pagitan natin sa Diyos kapag tayo may pangangailangan. Ano pang pagbabago ang nararapat nilang isakatuparan para manggaling ang tugon mula sa malalim na pananalig, o di ba? Dapat manggaling saan? Sa malalim nating pananalig sa Panginoon. Kahit na mayroong panganib sa ating harap, kahit maraming panganib sa ating paligid, sa ating likuran, dapat magkaroon tayo ng malalim na pananalig sa ating Panginoon. Mahalaga ang mga katanungan para tukuyin nila kung nasaan sila at saan sila nais dalhin ni Kristo. Magig-udyok nawa ito upang paliitin ang distansya sa pagitan ng kanilang sitwasyon at ng plano ng Diyos. Ano yun? Ulitin natin. Maging udyok nawa ito upang paliitin ang distansya sa pagitan ng kanilang sitwasyon at ng plano ng Diyos. Dapat ang palawigin natin, ang palalimin natin ay yung ating pananalig sa Diyos para lumiit yung distansya ng ating ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, mapalapit tayo ng lubusan sa ating Panginoon, doon sa kanyang mga plano, doon sa kanyang mga balak, doon sa kanyang mga gagawin sa ating buhay. Gaano ba kalalim ang ating pananalig? Ito isang tanong na may kasamang paghamon. At personal tayo makasasagot nito sa panahon na may pagsubok, problema, suliranin, panganib ng buhay. Kasing lalim na ba ito ng pananalig ni Abraham para harapin ang hamon ng pagkakaloob sa kanyang anak sa Diyos hanggang kamatayan? Di ba nasubok naman talaga yung pananalig ni Abraham nang hingiin ng Diyos na ihandog niya ang kanyang anak na alam niyang dito manggagaling ang mga lahi ng mga bawat bansa. Pero hindi siya nag-atubili na ibigay, ihandog sa Diyos ang kanyang anak. Dahil ang Diyos ang nagbigay, hiningi ng Diyos, dapat ibigay din natin. Pero sa bandang huli, nasukat ng Diyos kung hanggang saan ang pananalig ni Abraham. Kaya, pinagpala siya ng Diyos na tumawag sa kanya. Minsan, sinusukat din ang ating pananalig ng ating Diyos. At kapag tayo nagtagumpay doon sa testing na yon,
naniniwala ako kapag katapos ng testing, mayroong reward, mayroong pagpapala. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palagi masasabi, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and I love you with the love of the Lord.